Tito. Tama-tama, nasa linya na po natin si Surigao. Bata pa to ha. Bata pa siya, bata pa at poging-pogi. Nasa linya na po natin si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barber sa siyang chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs. Magandang umaga po, Congressman, and welcome po muli sa Super Radio DZBB. Good morning po. Ay, magandang umaga Isa and Nimpa. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Opo, Congressman, maraming pong salamat sa inyo pong muling pagpapaunlak sa amin. The last time na nagkausap po tayo dito sa programa, pinag-usapan po natin yung pagiging members ng Philippine Coast Guard Auxiliary na mga Chinese nationals. At ngayon, pag-uusapan natin, Chinese nationals po ulit. Yung sinasabing pagdagsa nga po ng mga Chinese nationals, particular na mga Chinese students sa bahagi po ng Cagayan o iba pang mga lugar na malapit sa EDCA sites. At isa po kayo, Congressman, sa mga nagpapa-imbestiga po dito sa issue na ito. Ano ho ba yung nakikita nyo? Nakakabahala ba ito? Dapat ba talagang maalarma tayo hinggil po dito? So siguro sa ngayon na Isa, Nimpa, hindi pa ito nakakaalarma. Pero may malaking tanong no, na dapat masagot. Una, bakit ba lahat sila nandiyan sa Cagayan kung saan malapit yung EDCA sites, di ba? So number one. Number two, bakit ganun karami ang nag-e-enroll dyan? Hindi ba kapag gusto mo mag-masters, kukuha ka ng mga universidad na malalaki sa ibang bansa, no? Halimbawa, dito sa atin, pwede kang pumunta sa Lasal, pwede kang pumunta sa Ateneo, pwede kang pumunta sa UP, San Beda, o kung saan man, no? Pero nasa probinsya, no? At yun nga yung tanong, malapit pa dun sa EDCA sites. Number three, siyempre yung dami, no? Yung dami. Ganun pa karami talaga yung interesado mag-masters from China. Pang-apat, apparently, ang kwento ay hindi nga marunong magsalita ng English, pero nakakakuha ng masteral degree. So, these are questions na sa tingin ko na dapat tingnan natin. Kapag hindi ito nasagot ng tama, dapat maalarma tayo at mabahala na tayo. So dito, ibig sabihin sir, hindi naman natin minimenos yung kakayanan, di ba, ng mga eskwelahan doon sa, o yung quality ng mga eskwelahan sa Cagayan. Pero yun nga ang tanong na, of all places, bakit doon? Yun. Yes, so tama ka dyan, no, Isa, Nimpa. No? Hindi naman natin minimenos. In fact, marami magagaling na universidad dyan sa Northern Luzon, no? Kagaya dyan sa St. Paul's. Pagagaling ang mga professors dyan at maganda ang kanilang programa para sa estudyante. Pero yun nga ang tanong natin, no? Bukod dyan sa issue ng marami nag-e-enroll malapit sa EDCA sites, meron din kaming iniimbestigahan kasalukuyan sa Kongreso tungkol naman dun sa mga lupa na binibili ng mga Chinese nationals, no? Na bilang Pilipino o hindi kaya ay nakakakuha ng mga dokumento na peke na nagpapatunay na sila ay Pilipino. Pero ang katotohanan ay sila naman ay mga Chinese national. So these are issues na dagdag ng dagdag, no? Dumarami ng dumarami na dapat masagot ng tama. Yun na po, no, nabanggit nyo, Congressman Barbers, di ba before, naglabas na rin po kayo ng pahayag na meron kayong iniimbestigahan about this Chinese mafia na may posibilidad na sila yung nasa likod ng pagkuha ng mga birth certificate, passports, driver's licenses at iba pang mga dokumento para sa mga Chinese nationals. Dito nga ho, sa amin may mga nagte-text. Tayo nga po mga Pilipino, hirap na hirap na makakuha national ng ID. dokumento. Sila meron na. Bakit yung mga Chinese madaling makakuha? Yun nga no? At hindi lang pati firearms license, yung iba na kuha, driver's license, di ba? Yung national ID, iba, nauna pa sila makakuha sa atin. Ako, hindi naman sa Isa, Nimpa. Principal author ako ng national ID. Patas, no? Pero hanggang sa ngayon ay pinoprocess pa rin yung aking national ID. Hanggang ngayon, wala pa rin kayong ID hanggang ngayon. Alam mo, just 2 weeks ago, meron na mga bahay na ni-raid dito sa multinational village, kung di ako nagkakamali sa Parañaque, at Taguig, na kung saan ay may maraming mga Chinese mga China, no, na meron pang mga armas na nakuha. No? Yan ba, magkadugtong ba yan doon sa pagdami ng Chinese na dyan sa Cagayan at saka sa Tuguegarao? Yung inong isang araw nga lang sir, sa Taguig di ba? May nahuli po doon sa Taguig na Chinese may watawat pa ng national China. Oo, tapos yung kanyang helmet at saka yung mga baril niya, talagang mga panggera. Oo.
sabi nga ng PNP, ay ito ay digmaan daw. Oo. Diba? So, ito ba ay kadugtong nung pagdami rin ng mga estudyante dyan sa Cagayan? Mm-mm. Ito kadugtong din nung mga lupa na binili ng mga Chinaman na malapit sa ating airports, malapit sa ating seaports. Ito ba ay kadugtong din ng mga pagdami dito ng mga Chinaman na nahuhulian ng mga high-powered firearms? Mhm. So dugtong so dapat masagot ito ng tama. Para kung hindi masagot ito ng tama, talagang dapat mabahala tayo. Opo, pero Congressman Barbers, dito sa, ito sabi nyo nga, parang may mafia na nag-i-issue ng mga Philippine documents, nakakapunta sa kanila. Tapos, ibig sabihin din, sabi ho ni Senator Risa Ontiveros kanina, mukhang nagtatanong siya kung ito ba yung panibagong pastillas scam. Yun, Ibig sabihin, merong suhulan sa immigration, possible na pinalulusot ito. Kung ganito, meron ho bang failure somewhere ang ating pamahalaan? Kasi ano ho tayo, parang palagi na lang tayo magdududa, lagi mag-iimbestiga sa halip na proactive na nahaharang yung pagpasok ng mga illegal at yung paggamit din po ng Philippine documents sa illegal na paraan. Oo. Ako naman sa tingin ko, ginagawa naman nila yung kanilang trabaho. Pero meron ding mga kawani, no? Itong mga ahensyang ito na talagang siguro nabubulag sa bribe o dun sa lagay na o binabayad sa kanila, no, at nagpapalusot, no. I'm sure, no, itong mga nakikita natin, ito yung mga pumasok dito ng merong dokumento. Yung marami diyan na pumasok dito na walang dokumento o peke ang dokumento na pinalusot. So maaaring masabi din natin na give the agencies the benefit of the doubt, ika nga. At tingnan natin, no, yung pag-aralan natin at imbestigahan natin yung mga nandirito, paano ba ito nakakuha ng mga dokumento? Kasi kung natatandaan nyo, kung di ako nagkakamali, meron noong pulisiya ang ating Bureau of Immigration na visa upon arrival. Yes, apo. Kung saan, yung visa na i-issue na pag andito na yung mga foreigners, no? At karamihan dito ay Chinese. No, hindi naman natin sinisingle out yung Chinese. Kaibigan natin ng mga Chinese, pero may ilang Chinaman, no? Talagang ika nga mga salbahe, no? Yan yung na-involve sa murder, na-involve sa drugs, na-involve sa kidnapping. Ito yung mga hindi karapat-dapat o yung undesirables na pumapasok dito. Yun dapat natin bantayan. Opo. Congressman Barbers, may nag-text dito at tingnan natin kung ganito rin yung nakikita nyo, no, or na-observe nyo. 101% spy yung mga Chinese na siguro yung mga dumagsa sa Cagayan. Objective nila ay information gathering. Meron ho ba kayo nakikitang ganito, Congressman? Well, yes. Ako yun din ang nakikita ko. Sangayon din ako sa ganyang punto. No? Kagaya nga nung nabanggit ko nung huli tayo nag-usap tungkol sa auxiliary, na maaaring yung iba dyan ay talagang talagang spy, no, o sleeper cells, o ika nga yung nag-gather lang ng info, pinapasok sa kung saan, no. Kaya nga nasira mismo yung Philippine Coast Guard Auxiliary dahil napakaganda ng kanilang purpose. Dapat ito ay tumutulong sa mga Pilipino o sa panahon ng calamity ay may kaakibat, may katulong ang ating Philippine Coast Guard, no, sa pag-rescue at pagbibigay ng tulong sa mga na-disgrasya galing sa calamities, no. So nahaluan na naman ito ng mga Chinaman. No, yun ang dapat nating tingnan, no. Bakit ba interesado itong mga to sa atin? Iba ang alam natin, as far as I recall, ang gusto nating dumarating dito ay mga turista na kung saan ay gumagasto sa ating mga restaurant, sa ating mga hotel, sa ating mga transportation services. Nakakatulong ito sa Pilipino. Pero may ilan talaga mga Chinaman na ibang objective, iba yung kanilang mission. May mission siguro yan dito. Apo. Sir, meron din ho ba kayong information na
active daw po sa pagbili ng mga lote ng property Ay, sa mga binabanggit niya Chinese, kanina, di ba? oo. Oo. Ang sinasabi ho kasi, ito may nag-text sa atin, isa daw sa aggressive po na bumibili ng property ay NGCP, which is 40% owned po by Chinese government. Well, yan isang issue rin yan, no, na although pinag-aaralan ngayon yan, at I am sure, no, ang intentions are all well-meaning nung inacquire yan ng SM Group, no, ang majority shares na. I just don't know kung ano nga ba yung naibenta dito sa sinasabing 40% sa mga taga-China, no. So dapat matingnan din natin yan. Ayun. And then sir, dun sa tawag dito, may binabanggit ho yung isang congressman, tama ba, na possibly daw po, meron ding mga Chinese influx din sa iba pang mga EDCA sites. Yes, opo. Kagaya Actually, sa yung Subic? security analyst, yung professor si Chester Cabalza po yung nagsabi Okay. na hindi lang po sa Cagayan, Congressman Barbers, may na-observe na Chinese influx, kundi kahit sa Subic at iba pang places na merong EDCA sites. Ayun, yun nga Kaya nga isang malaking katanungan na parang interesado sila sa mga universidad. Diyan malapit sa EDCA sites. Bakit? No? That's why dapat talaga masagot ito ng tama at ma-explain. No? Hindi naman siguro masamang magduda. No? Kung tayo'y nagdududa, dahil tayo po'y nag-iingat lamang sa kasagsagan ng mainit na usapin tungkol sa West Philippine Sea, dapat talagang mag-ingat tayo. At kapag ang nakasalalay dito ay national security, hindi naman tayong hindi pwedeng magduda. Dapat talaga lagi tayo nagdududa at nag-ingat. Hindi po ba? Tama naman. Tsaka masigasig din sir ate yung Intel community natin. Kasi after all, 'di ba, meron silang resources, may intelligence May fund, pondo lagi nga yung yan binubuhusan ng pondo. Kung nalulusutan tayo nito, magtatanong din naman ho tayo sa kanila, sir, 'di ba? Bakit ito nakakalusot? Oo, tsaka ang ating namang tanong ay hindi naman siguro tanong lang na kinuha sa hangin, kundi pinag-atin yung tanong natin dahil tayo nagtataka, di ba? Kaya tayo nagtatanong. Kung hindi naman nila masasagot yan, hindi mawawala yung ating pagdududa. Di ba? Unang conclusion na dumadating sa atin kapag hindi nila nasasagot ng tama, ay siguro nagkaroon ng lagayan ito. Di ba? Pangalawa, siguro kakampi ito ng kalaban. Things like that, no? I think ito, evident ito sa atin ngayon. Kaya sa kainitan ng usapin tungkol sa pagiging agresibo ng China sa atin, sa ating mga kababayan dito sa West Philippine Sea, ay siguro dapat mag-ingat tayo. Yung mga nagsasabi dyan na walang anomalya, walang mga irregularidad, teka muna, sagutin nyo ng tama yan. Opo. Tsaka sir, sangayon kayo dun sa panawagan na mag-ingat din tayo dun sa propaganda ng China kasi ang active magbigay ng statement ng Chinese Embassy, di ba? halos Pati yung every Filipino day. community may tagapagtanggol din sila mga Pinoy Tsaka Chinoy. Nga sinungaling yung mga yan, iba-iba yung pinalalabas nga ngayon na tayo pa ang nagiging agresibo dyan sa West Philippine Sea at tayo nagkukos ng regional tension, sabi nila, no? Sabi ko, teka muna, parang hindi yata maaaring mangyari yun galing sa amin. Kayo nga ang nagtayo ng military bases, tayo nga nagtayo ng airport dyan, ng naval station dyan. Inangkin nyo nga yung hindi inyo. Di ba? Tapos kami nagkukos ng tension. Parang may kasinungalingan kayong sinasabi. And then sir, pero doon paano ho yung observation na masyado naman daw tayong nanghihingi ng tulong sa ibang bansa, binubuyo daw tayo ng Marcos administration sa gera. Si Congressman Alvarez, di ba, sabi niya bawiin ang araw ng suporta ng si AFP. Presidente ng AFP, although binawi niya eventually kasi daw po Bugso ng natutulak tayo sa damdamin lang gera. daw, sabi niya. Alam mo yung yung warmongering, yung nagsasabing magkakagera. Palagay ko nag-hallucinate lang yun sa ngayon, no? Alam mo, ang China, isang malaking ekonomiya at magiging counterproductive sa kanila kapag sila ang nag-umpisa ng gera dito, no? I don't think it will serve the purpose and the interest of the Chinese. So ito,
aggressive positioning lang siguro ito. Pinapakita nila na, oy, teka, kami ang siga dito, huwag nyo kaming guluhin, amin ito. Parang ganyan lang Pero yung to a point na magkakaroon tayo ng gera, yung sinasabi isusubo yung ating mga sundalong Pilipino, bay, teka, walang ganun. Tayo, pinoprotektahan lamang natin yung ating karapatan dun sa area. Ngayon, kagaya nga nung ating kantang Lupang Hinirang, kung ito ay maging dahilan na kung saan kamamatay ng ating mga kababayan sa pagdepensa ng ating teritoryo, siyempre, you'd like to die with honor, nga. No? At magandang ito. Pero yung sasabihin na isang missile lang ang babagsak sa atin, gano'n naman, pagka nagkaroon ng gera, itong malakihang gera sa buong mundo, tama yun, isang pindutan lang, tapos na tayo lahat, pati sila, pati yung nagpindut, di ba? So I don't think it will be in the horizon in the next 5, 10, 15, 20 years na magkaroon ng gera sa ngayon. Dahil napakalaki mawawala sa ekonomiya ng China at sa ating mga kapitbansa, no? Kapag nagkaroon ng ganitong klaseng tensyon. Nagkaroon ng ganitong klaseng kaguluhan. Sir, ito lang po yung sabi po ng kaibigan ko, pakitingnan yung daw pong aggressive na pamimili ng lupa doon sa Tugigaraw kasi yung kanila daw lupa, barya binibili, right of way, power of eminent domain, naghahain pa ng kaso sa korte doon sa binibilhan ng lupa doon sa Tugigaraw at possibly mga Chinese daw po. Yun nga, nakarinig din kami ng ganyang information. Kasama rin yan doon sa amin tinitingnan na while we are investigating yung mga binibili na mga Chinaman, ganyan. Pero syempre, maingat din ang ating lokal na pamahalaan dyan na tinitingnan din kung sino-sino pa yung pumapasok. So, kaya nga ako, nananawagan nga ako na magkaroon sana ng Philippine Naval Base, no? Dyan malapit sa amin, no? Northeastern part ng Mindanao, o nga yung eastern seaboard ng ating bansa. Dapat meron tayong presence dyan kasi baka hindi natin malaman, magulat na lang tayo, may biglang tumayong airport dyan. O hindi magkaroon ng presence ang ibang bansa dyan at i-claim yung lugar na yan. Dyan po tayo nangingisda. Yan po parang highway po yan ng trade and commerce ng buong mundo. Kaya dapat yung eastern seaboard natin ay may presence. Ayan, with that po, Congressman, maraming pong salamat sa inyo pong laging panahon sa amin dito sa Super Radio DZBB. Lagi po kayo mag-iingat. Anytime. Maraming salamat, Isa and Nimpa. Mabuhay ang inyong program. Thank you so much po. Ayan. Yan po si Congressman Ace Barbers, ang chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs at Surigao del Norte 2nd District. Ayan. Hello.